Grace. Eto na po, official. Wala nang bisa yung pagbibintang, yung fake news. Ha? Fake news ni Castro. Oh, official. Threats ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 14 na pahinang resolusyon ng piskal, sinabi nitong walang sapat na ebidensya upang kasuhan ng dating Pangulo sa nasabing krimen. Ayan, walang sapat na ebidensya. Ito po, sa lahat po ng bagay, sa lahat ng pagpaparatang, sa lahat ng pagsampa ng kaso, sa lahat sa pagbibintang, lahat ng bagay, lahat ng sasabihin natin laban sa isang tao, we make sure merong sapat na ebidensya. Hindi lang ebidensya ha, sapat na ebidensya. Kahit anong larangan, sports, pangpamilya, pangnegosyo, pang-eskwela, at higit sa lahat pang-politiko, kailangan ebidensya. Let me repeat that. Ebidensya, 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 ebidensya. Ulit! Ebidensya, 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 ebidensya. Yan na po ang isaksak natin sa kukote natin mga Pilipino. Huwag na tayong nagpapabudol. Napaka-importante po, ha? Hindi lang puro dakdak, nakadakdak. Huwag na tayong magpapabudol. Ebidensya, 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 ebidensya. Huwag tularan si Castro. Nagsasampa ng kaso walang ebidensya or hindi sapat ang ebidensya. Anong tawag dyan? E di fake news. Anong tawag dyan? E di sinungaling. Diba? So matuto na tayo mga Pilipino, ha? Ewan ko sa inyo, pag di pa kayo natuto. Ha? Kailangan, lagi natin tinatanong, okay, ano yan? Maganda yung kwento mo. Ano yan? Nangingi pera? Hindi. Ebidensya. Pwede ngayon. Anong nangyari kay Castro? Di mukha siyang tanga. Pasensya ka. Opinion ko yun eh. Nagmukha kang tanga. Di mukha kang tanga ngayon sa harap ni Tambaluslos. Kinampihan pa kayo? Kampihan kayo? Nga. Ayan ang problema sa inyo eh. Ang sinabing pagbabantaan niya ay nangyari sa kasagsagan ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Kaya bilang ama ay natural lamang na madismaya at depensahan ang kanyang anak. Ayun, doon muna tayo. Natural naman, nangyari yon yung sinabi ni PRRD doon sa kasagsagan ng pang-aapi kay Sara. Kasagsagan ng issue ng confidential funds. May punto po eh. May punto po ang korte. Natural na ipagtatanggol niya yung kanyang anak. Ewan ko anong hindi mahirap intindihin doon. Hindi ko maintindihan tong mga ito eh. Parang napaka-imposible hindi nila alam yan. Laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskal, hindi pangkaraniwan na ang pagbabanta o death threats ay gagawin sa publiko. Yun. Ito ulitin ko yung sinabi ng korte, hindi pangkaraniwan ang pagbabanta o grave threats sa publiko. O in short, sa social media, sa balita. Yung ba naman, mahirap intindihin. Ito, nauunawaan ako ng mga kalalakihan dito. Sino dito sa mga kalalakihan ang palaaway ng kabataan? Bakit kanyo? Kasi, yung mahilig sa away ng kabataan, alam nyo na pag ang naninindak sa inyo, sige, sasapakin kita. Sasapakin kita. Sige, aabangan kita mamaya. Sige. Bubugbugin kita pag hindi ka tumigil. Alam mo yung mga nagsasalita ng ganyan? Hindi yan tinutuluyan. Sa katunayan, hindi nila kayang gawin. Kasi ang tunay na mambubugbog, ang tunay na mananapak, ang tunay na mag-aabang, ang tunay na pupuntahan ka sa bahay, hindi nag-a-announce yan. Diba? Kasi kabisado ko yan.
ko all boys school eh. Ha? Wala kaming respeto doon sa mga nagbabanta. Hindi kami natatakot doon. Ang nakakatakot, yung hindi mo alam yung iniisip ng isang tao biglang nanununtok. In short, anong ibig kong sabihin? Ha? Tanga si Castro. Kasi sinabi niya eh. 'Di ba? Una, sinabi ni PRRD di siya nagbabanta. Pero sinabi ni Castro nagbabanta siya. Meron ba namang tanga magbabanta sa social media? Oy, ikaw. Papatayin kita bukas. Pwede ko namatay yun, ako may kasalanan. Meron bang ganun? Tingnan nyo yung mga na-riding in tandem. May announcement ba? Kung sabi dito, pigilin nyo ako, sasapakin ko yan. Yung mga nagsasalita ng ganyan, duwag yan. Hindi niya tutuluyan. Kaya Castro, ewan ko ba sa'yo? Ito pa sa social media in-announce, dating presidente. Alam nyo naman, ang isang salita ni PRRD, ang isang salita ng Duterte, umaalingaw-ngaw. Tama o tamang-tama. Yung pag-grave threat, kaya Castro, wag tatanga-tanga. Isipin mong mabuti. Hindi pangkaraniwan na nag-grave threat sa social media. Lalong-lalo na presidente. Dapat iniintindi mo, figure of speech ba ito? Meron ba siyang ibang pinahihiwatig? O ano bang gusto niya mangyari? Diba, marami kasing ibig sabihin yan eh. Hindi po nililiteral ang mga bagay-bagay. Wag tatanga-tanga, ganun lang kasimple. Ang dali namang intindihin nun eh. Alam mo, panghaharas lang yung ginawa nyo. Kaya nga sabi ko, ibalik nyo ang gikan sa masa. Kasi sinara nyo yung gikan sa masa dahil sa grave threat, ayan, napawalang sala. Ngayon, titingnan ko kung ang MTRCB o ang NTC patas. Kasi kung patas yan, dapat binabalik ang gikan sa masa. Sige Castro, magsumbong ka kay Tamba. Alam ko naman yung gagawin nyo eh. Sumbong-sumbong kayo eh. Sumbong kayo sa ICC. Ay, Spencer Lacalle, shout out sa'yo. Yan, kaibigan natin na napakagaling na vlogger. Wala pang reaksyon dito si Representative Franz Castro. Wala siya talaga marireaksyon. Kasi walang alam yun eh. Magtatanong muna sa abogado yun. Oy, baka magtatanong yun eh. Baka lang nagtatanong Baka lang naman. Hindi ko sinasabing for certain. Oy, Tamba, paano ba ako magre-react dito? Ayos na ba to? Paano ko bang gagawin dyan? O kaya magtatanong sa abogado. Kasi nga walang alam yan. Hindi yan yung pag-on the spot, kaya makipagsagutan. Hindi. Hindi yan. Tatanong din yan eh. Ob-ob. Kaya wala pang reaksyon. Pero alam ko isang magiging reaksyon nila dyan. Walang hustisya sa Pilipinas. Kaya dapat papasukin ng ICC. Sa madaling salita, isa lang ang magiging reaksyon nila dyan. Sumbong sa ICC. Ganun yun. Simple. Yun lang ang niyan. Magsusumbong sa ICC. Okay? Next po tayo.